What's going on, everybody? Welcome back to the channel. My name is King Senko, and with me over here is Project Tosgas. Let's welcome her back, no? I just wanna take this moment to welcome Project Tosgas back, my Mitsubishi Pajero. Because as you may know, isang buong quarter nung 2025, buong Q4, wala itong sasakyan na to. Pero i-discuss natin mamaya kung bakit nga ba nawala ng pagkatagal-tagal itong si Project Tosgas. The main topic para dito sa video na to, ang pag-uusapan natin talaga ay yung mga nakakarga ngayon kay Project Tosgas, no? Aspect ni Tosgas as we see it right now. Going in to the season 2 ng build natin dito kay Project Tosgas, medyo nakakaisip na rin kami na baguhin ng bahagya yung look, kaya naman may mga bagay na iniisip na rin namin tanggalin. In short, ang video na to ay what will stay, what will go para kay Project Tosgas. Simulan natin sa unahan. Now, for those of you eagle-eyed viewers out there, I'm sure na halata nyo na agad na ang bumper ni Project Tosgas ay nag-iba. Hindi na ito yung Aussie brand na bumper natin dati na made of steel. This one is made of aluminum. Na-source out natin to dun sa reliable source natin mula sa Blumentritt. Hindi ganito ang kulay nito. At the beginning, bare aluminum lang siya. May mga tama, di ba? Pero ganun talaga, surplus kasi siya. When we bought it, we are in the, kumbaga, thinking space na okay, mas magaan to, pero palag-palag pa rin. Kung mapunta man ako sa mga masusukal na lugar, di ba? Sasalubong sa mga sanga, palag to. I mean, mas matibay to kaysa dun sa stock na bumper. So, weight savings, different look, and also improve the aesthetic, which later, mas pag-uusapan pa natin. My fog lamps. Dun sa dati nating fog lamp, I was using IPF fog lamp na nabili na rin naman, no? Naibenta ko na yon. But what we've got as a replacement are these PIA LPX 570. Counting trivia, guys, it's not PIAA, though you can say that, but the company pronounced their brand name as PIA. PIA is an institution brand, kumbaga sa ilaw. These LPX 570s is the business pagdating sa off-road light, rally lights. This is the authority. If you want to see the output, we've actually made a short video about this, yung demonstration ko ng power ng PIA on pitch dark. Rims. As you may notice there, manipis yung rims natin. These are the set of rims para sa mga USDM at mga Australian domestic market na Gen 2 Pajero. These rims are more commonly known as the teardrop rims. Teardrop dahil yung design nung kanyang face puro porting guitar pick o in other people's view teardrop, di ba? These rims are kind of hard to source these days. Kaya nung may lumitaw sa reliable source naman natin mula naman sa Sampaloc, Manila, kinuha ko na rin. You may have seen sa mga B-rolls na to na yung spare tire natin hindi pa katulad niyan. Kasi yung reliable source natin na yun, nag-shuffle siya ng bodega niya, lost in the pile of rubble pa yung kanyang fifth wheel, kumbaga. Pero pag nakita yon ng ating source, ibibigay niya sa atin para makumpleto natin yung set of 5. The tires. This is a very interesting topic dahil ginawan natin ng video nung kinabit natin itong mga gulong na to. Radar, for full transparency, nag-support po sila sa channel natin and they provided me with 5 pieces of these Radar Renegade RT Plus. Go ahead and watch that video if you're interested to learn more about the RT Plus, pero basically RT yung nasa gitna ng all-terrain at ng mud terrain tires. Siya yung in-between nun na hindi ganun ka-aggressive katulad ng mud terrain at hindi rin naman kasing smooth, kumbaga, ng isang all-terrain na medyo mahihirapan na pag nasa rough stop ka or pag nag-off-road ka, no? 5 pieces, yung para dun sa spare tire natin na supposedly teardrop, nandun lang, nakatabi lang sa place ko. But as soon as mahanap natin yung teardrop rims na pang-5, kakabit din natin yon para naka set of 5 tayo na teardrop and Radar tires.
The snorkel. Itong snorkel na to, marami nagtatanong sa akin kung saan ko nabili. These are Polar snorkel. Ayan, medyo natatanggal na nga yung sticker. But these Polar snorkels are made in Thailand. Wala naman akong complaint sa kanya. Actually, gumanda talaga yung airflow nung nilagay natin to. So it will definitely stay. It gave it that rugged look. No? It gave the Pajero the medyo safari look, ginagamit sa disyerto, sa kagubatan. Dito naman sa atin, sa use case ko na madalas sa syudad, I mean, in my head, mas malinis yung hangin na nasa taas at mas malamig di hamak kesa dun sa hangin na nasa level ng headlight dahil, I don't know, tambucho iniisip ko, mas malapit dun kesa dito, yung mga kasunuran mo sa traffic. I don't know, but it will stay. Okay? Hard plastic, very durable. I can rest my hand on it. At tiwala ako na kung malusong man tong sasakyan na to, at least yung air intake ko, mas tumaas. Okay? Now, the hood. As you may know, si Project Tosgas ay local unit Mitsubishi Pajero. Yung mga local na Gen 2, wala talaga silang hood scoop. Nakita natin ang hood scoop dun na sa mga Fieldmaster Pajero. Pero since nandun pa rin tayo sa original hood niya, wala tayong hood scoop. Instead, meron tayo yung air catch na nandyan sa ilalim, but I think it's about time we move forward para mas maging mas pogi si Tosgas, no? I already bumili na ako ng isang hood na may scoop. Kailangan ko na lang ipa-body color, kailangan gantong kulay din ng white para match dun sa, kumbaga, bagong coat ng pintura ni Tosgas. We will soon install that and you will see how it looks pag na-install na natin. So, definitely the hood will have to go. Alright. The goat and the goat. Panis. There's 7 goats in one shot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now let's talk about this part or this side of the Pajero. Never mind, kambing lang yon. Easy. Okay lang yan. I don't mind the kambing. I don't mind the goat being around. Ang mga glass natin, at the beginning of this project, alam ko naman na to, may mga talsik siya ng acetylene na sinubukang i-repair, but in the end, naging gas-gas siya, no? Malalim, hindi na makuha ng detailing, ilang shop na yung tumingin, ilang detailer na yung sumubok tumira niyan, but the scratches are just a little bit too deep. So, these panels ng Pajero or these glass panels ng Pajero, kailangan ko na palitan to if I want to have that feeling na talagang mukhang bago na yung sasakyan. Kasi naiiwan siya, di ba? Standout na siya. With that in mind, yan na rin yung perfect excuse para mag-upgrade tayo ng glass dito sa likod. Magpapalit na rin tayo ng fixed glass. Naghahanap na ako ng source na makakapag-provide ng complete set ng salamin kasi pati yung tint, no choice ako. Damay yun, kakailanganin ko siyang palitan pagka pinalitan ko na yung set ng glass. Now, with that in mind, meron akong kwento, no? I've read in some newspaper article back in the 90s na isa pala sa mga most carnap vehicle in the Philippines ay ang Pajero. Ngayon, paano nakakarnap to? Syempre, alam nyo naman, hindi naman ganun karami yung electronics nito. Madaling madaling i-start. Pag nandun ka na, nakapasok ka na sa loob, madaling i-start ang Pajero. Not anymore these days kasi meron na tayong mga remote alarm, may mga di ba, may mga kill switch na. But back then, walang ganun. At paano nakakapasok ang magnanakaw sa Pajero? I don't want to discuss anymore. Baka yung mga magnanakaw of the current time, magkaroon pa ng idea, pero basically, yan yung isa sa pinapasok nila. I digress. Now let's bring our attention dito sa ating plate stage. Local si Tosgas, no? So yung local version na plate stage yung meron tayo, yung default. But, since gusto nga natin siya pormahan na Australian domestic market, bumili na rin tayo ng Australian domestic market na plate stage. Soon, ipakakabit natin to. Medyo matrabaho lang po yun dahil pag ginawa natin yun, itong cladding na nandito sa rear hatch natin, either kailangang putulin or tanggalin altogether, which would entail plugging all the holes nung kanyang mga clip. Soon, lalagay natin to Australian plate stage. Now, this part, our rear bumper light, okay na ako dito. Alam niyo ba tawag dito, yung mismong term? Put it on the comment. Okay na ako dyan. Pag lang tayo nagpalit ng look, kumbaga, yung non-flared look, kakailanganin kong bumili ng bumper dahil itong mga bumper ng local o ng flared units ay match dun sa width ng claddings, no? Mas mataba ito, mas malapad ito. Meanwhile, yung mga non-flared, mas manipis yun. Kakailanganin kong bumili ng either set of the bumper or just the cheeks. Pag-uubrahin na lang siguro.
I don't know yet. Let's cross the bridge when we are there. But for now, happy ako dyan. And of course, let's not forget my Raid mud flap. Yung Raid mud flap na yan, happy ako dyan. It gives Project Tosgas that safari look na tinutukoy natin kanina dun sa snorkel. It gives Project Tosgas that off-roadish look. And I think it improves the overall stance ng sasakyan. Hindi lang siya sa harap gwapo. Kumbaga, pag nilagpasan ka ni Project Tosgas, may additional spice pa na, you know, candies for your eye na makaka-attract, kumbaga, yung Raid sa ilalim. Also, itong tow hook na to, this is the original tow hook ni Project Tosgas, mga Pajero dati. They came with that. But I intend to put a motorcycle carrier because as you may know, nagre-review tayo ng mga motorsiklo. And it would be really convenient kung nakakapagkarga tayo ng motorsiklo dito sa part na to, sa likod. Now, towards the last part of the build, papunta na sana ako dun sa suspension eh. Uunahin ko na yun bago yung mga cosmetics. Alam nyo na, yung mga glass, bumper, yung non-flared. Which by the way, let me know your opinion about the non-flared look, the flared look. Okay na ba tayo sa ganitong kasalukuyang itsura niya? Please put your suggestions on the comment section. We would really appreciate it. Now, suspension, papunta na ako dun sana. Pero may nangyari. Si Project Tosgas, isang umaga, gamit ko siya with my usual shenanigan on a weekend, no? Pupunta sana ako ng Clark, pero sumabog kasi ang transmission ni Project Tosgas. Kaya tukod siya ng 3 buwan. October, November, halos yung buong 2 buwan na yan, naghahanap lang kami ng manual transmission. And to talk more about that, I think punta tayo dun sa shop kung saan ginawa si Project Tosgas. Now, as you may know, si Project Tosgas, ilang buwan wala sa atin to. Long story short, yung dinidiscuss natin kanina, sumabog yung transmission, naghanap kami ng transmission na pagkatagal-tagal at natenga ng pagkatagal-tagal si Project Tosgas. That's almost 1 quarter, which is why nandito tayo ngayon sa Busted Knuckle, and with us is Jonas, no, the shop owner. Bro, saan nga ulit ang location nito shop mo? Dito tayo sa Concepcion, Marikina City. Aquamarine Street. Makikita nyo yung Busted Knuckle na dito na sa kantong-kanto. Jonas, of course I found you on the internet, no? Na-discuss ko nga na sinabugan ako ng transmission habang umaandar. Yung ganong pagsabog, bro, common ba siya nangyayari sa mga manual na Mitsubishi Pajero? Hindi naman siya common. Na-neglect lang yung maintenance nun. Natuyuan siya ng gear oil, kaya yun ang nangyari. Yung nasira sa akin na seal na yon, yung naging dahilan ng pagtagas niya, bro, common ba siya nangyayari? Siyempre, luma. Pero dapat kasi na aalagaan natin sa maintenance eh. Para hindi natin nami-miss yung kung may kailangan na tayong palitan, kung may kailangan na tayong i-add. Okay, maintenance. Later, we're gonna talk a bit more about that. Pero bro, nung nandito na si Project Tosgas, alam mo naman, di ba, galing sa Baguio yung transmission. Dinala namin dito. Ano pong nakita mo pa at anong kinailangan nyo pang gawin para ma-achieve natin yung, kumbaga, yung full power ulit ni Project Tosgas? First, medyo nahirapan kaming troubleshoot kasi hindi namin alam yung history ng kotse. Bale, ang nangyari, pin-hold down namin yung transmission, binuksan namin siya. Doon namin nakita na yung mga gears niya worn out na. Mga splines, tsaka merong sobrang liit na part. Meron isang bulitas lang ang nag-cause ng lahat ng trouble na yun, kaya wala siyang power. Kaya hindi na tatransmit yung power from engine to wheels. Ayun, di bale, halos wala naman tayong pinalitan. Ang ano lang, talagang kailangan nating iayos. Kasi doon yata sa dati yatang gumawa, hindi yata nila naayos ng... Medyo careless yung pagkakabuo, kaya hindi natin nakuha yung gusto natin ma-achieve na result. Isang factor na rin ba, bro, kaya kinailangan nating buksan at i-overhaul yung transmission na nabili kong kapalit? Eh dahil na rin ba taon na rin naka-stock yun eh? I mean, nakababa lang, hindi nagagamit. Oo, nandun na rin yun. Siyempre, kinalawang na yun. Kumbaga, mas maganda talaga kung bibili kayo ng parts na used na, tapos nabagak na siya, i-refresh natin. Kayang-kaya naman yun dito sa atin. Tsaka i-ano natin yung maintenance natin. Dapat nasa schedule. Okay. O lalo na pag old cars. Yun, speaking of maintenance, bro,
gaano kadalas ba dapat mini-maintain ng mga Pajero owners na naka-manual din yung kanilang transmission kung kalye lang yung gamit nila tsaka kung nag-off-road sila? May pinagkaiba ba yun? Yes, kung kalye lang, mga 50,000 kilometers, pwede na natin palitan ng gear oil. Pag nag-off-road, lalo na kung nagre-river cross tayo, every after trail, kailangan natin mag-replace ng lubricants. Okay, para sa mga hindi nakakaalam, gaano karaming gear oil bang laman ng manual na 4D56? Gear oil nito is 3.5 liters. Not much. Not much. Kaya 3.5. Iba pa yung pang low gear at pang transmission niya talaga. Iba yung sa transmission, iba yung sa transfer case. Okay, maraming salamat, bro. And Okay. we wouldn't achieve, kumbaga, yung power ulit ni Project Tosgas if not for the help of the guys over here at Busted Knuckle, no? If you wanna find them, yun nga, nabanggit ni Jonas, nandito lang sila sa Concepcion 1, Marikina City. Thank you, bro. Thank you. With the transmission out of the way, let's now talk about the drivetrain and the suspension ni Project Tosgas. Firstly, happy na ako na i-keep yung manual hub locker. Unang-una, experimental lang talaga yan para sa akin. Nilagay lang namin para makita kung gagaan ba yung steering, kung magiging mas tipid ba ako sa fuel. Pero ngayon na nandyan siya, I think happy na ako na bumababa ako sa sasakyan. Magpipihit ako ng hub locker kung gusto ko mag 4x4. At if i-free up ko ulit, each time mag 2-wheel drive na ako. Okay na yun. But for the suspension, simpleng-simple lang po ang gagawin natin kay Project Tosgas. Bibili lang ako ng aftermarket na torsion bar. You may suggest a good brand na pwede nating mabili. Also a shop, pwede nyong ilagay sa comment section. Happy na ako doon. And maybe a patrol rear spring. Dahil sa kwento ng mga nakapagkabit na ng patrol rear spring sa Pajero, mas palag daw yung load rating o yung spring rate ng patrol, GQ spring, kung binabalak ko na magkarga ng motorsiklo sa likod. Yung shock absorber sa likod and shock absorber dito sa unahan, I'll just upgrade, I guess, yung medyo mas papalag din sa kargahan. Mas heavier ang rating na shock absorber for all the four corners ni Project Tosgas. Now to wrap things up, no, I will need your help, guys, para dito kay Project Tosgas. Yes, na-enumerate na natin isa-isa kung ano may iwan, kung ano-ano mga papalitan natin. But I really need your opinion. Kung nakikita ninyo, syempre meron tayong fender flare. This is a local unit, no? While the other one is a Montero, USDM siya. Ibig sabihin, standard out of the factory, wala siya talagang fender flare. Mas makitid yung kanyang bumper na nakikita natin dito kumpara dun sa stock bumper ni Project Tosgas dahil yung stock bumper nito kailangan kumonekta seamlessly dun sa nakalobo na cladding, kumbaga, no, yung fender. With that, nandun po kami ngayon sa dilema, kumbaga sa crossroad na magtatanggal nga ba kami ng fender flare at i-convert namin na isang non-flared si Tosgas. Dun po mapasok yung pagdadalawang isip. Will we go all in dun sa tall and thin setup para kay Project Tosgas, tanggalin namin yung fender para maging Australian domestic market talaga yung itsura niya? Or do we just buy a set of flush rims? Gawin naman naming rally spec si Tosgas since itong bumper nga na ito, sold na, may nakabili na, meron na may-ari nito at i-deliver ka na lang ito sa kanya. What do you reckon, guys? May maisasuggest ba kayo sa dapat namin iporma kay Project Tosgas? Lalo na ngayong nandito tayo sa officially phase 2 ni Project Tosgas. Kasi, di ba, if we wanna go tall and thin, might as well go all in tall and thin. Or if we wanna go flush ulit sa katawan yung lapad ng mga rims, kailangan ma-retain natin yung, yung fender flares niya. And number 2, guys, I really need your help dun sa bubong ni Project Tosgas. As you may notice, medyo plain looking, no? Missed opportunity for additional gears that we could carry, additional lights that we could put on. Now, regarding the roof rack, I need your opinion, guys. Ano bang gagawin natin? Should we go for just 4 pieces crossbars? Equally spaced out dun sa bubong? Mag-flat rack ba tayo for the full length of the roof? Or should we go full send, kumbaga? Gayahin natin yung mga nasa Camel Trophy na may roof basket for the entire length of the roof. Let me know in the comment section what your opinions are. If you were on my shoes, anong gagawin ninyo dun sa fender situation and the roof situation ni Project Tosgas? But for now, I'll leave you with that. Thank you so much for watching and for jibber-jabbering with us sa mga nakakarga kay Tosgas at sa kung ano pang papalitan namin. We really appreciate your support. If you haven't subscribed yet,
please do. At kung nakasubscribe na kayo dito sa channel natin, we really appreciate your support. Your support means a lot and that's what keeps us going kahit napakagastos ng project na to. This has been King Senko. You drive safe out there.